Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang napakagandang gabi sa inyong lahat. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gloria, isa ninyong loyal listener at certified na ka-YouTube. Matagal na rin po akong nakasubscribe sa Papa Dudut YouTube channel at isa akong aktibong commenter ninyo. Sana'y mabasa nyo ito at maitampok sa inyong programa. Papa Dudut, kakaiba ang ipapadala ko sa inyo kasi hindi siya kwentong pag-ibig o pampamilya. Pero alam kong marami ang makaka-relate, lalo na ang mga listeners ninyong hindi masaya sa kani-kanilang trabaho. Well, sa panahon ngayon ay mahirap talaga ang makapaghanap ng trabaho. Kaya kung may trabaho ka ay dapat mo itong pahalagahan. Papa Dudut, nagtatrabaho ako ngayon bilang marketing specialist sa isang marketing and advertising agency sa Makati. Actually, graduate ako ng nursing pero wala akong mapasukang trabaho noon at maraming taon din akong natingga sa bahay. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero malas yata ako sa paghahanap ng trabaho. Sabi naman ng mga kaibigan at magulang ko ay wala namang problema sa communication skills ko. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ako makahanap-hanap ng trabaho. Samantala, nang dumating ang isang oportunidad sa akin ay hindi ko na pinalagpas iyon. Nag-apply ako noon bilang encoder sa isang kumpanya. At kahit na malayo ang trabaho ng isang encoder sa natapos ko, ay okay lang iyon sa akin. Ang mahalaga lang naman ay may trabaho ako. Pero Papa Dudut, sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ako naging masaya sa pinasok kong trabaho. Isang araw tulad ng nakagawian ay maaga akong pumasok sa opisina para gawin ang mga trabahong tinambak sa akin. Gloria, kumusta ka na dyan? Hindi ka pa ba napapagod dyan? Tanong sa akin ng kasamahan ko sa trabaho na si Ramoncito. Lunchtime na kasi noon at karamihan ay bumababa na papunta sa cafeteria. Habang ako naman ay nanatili lamang sa aking desk, nagtatrabaho. Mabuti naman ako, Ramoncito. At saka hindi pa ako pagod, sagot ko na lamang sa kanya habang tutok pa rin ang aking mga mata sa monitor. Naku Gloria, huwag kang magpakabayani, mag-break ka muna, ang sabi ni Ramoncito na halatang concern sa akin. Hindi pa ako pwedeng mag-break. Marami pa kasi akong e-encode dito. Deadline ko kasi ngayon kay Sir Armando. Hinihingi na raw po kasi yung mga documents sa itaas. Paliwanag ko naman sa kanya. But still, kailangan mo pa rin mag-break. Alam ko na. Total naman dalawa lang yung kapeng in-order ko doon sa coffee shop. Sa ibaba sa'yo na ang isa. Alok niya sa akin. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Wika ko. Huwag ka nang mahiya, Gloria. O tanggapin mo na. Pagpapatuloy ni Ramoncito sa akin. Nag-aalangan kong tinanggap ang isang baso ng kape. Salamat Ramoncito, wala iyon. Dapat ang buong team ang magpasalamat sa iyo kasi masipag ka. Kung tutuusin dapat taasan na nila ang sahod mo. Puri pa niya sa akin. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi. Magdilang anghel ka sana, wika ko pa kay Ramoncito. Samantala, kinahapunan ay nagkaroon ng meeting ang buong department namin kung saan kasama ako. Napag-usapan na magkakaroon ng outing ang buong department at magdi-distribute ng gift certificates. Natuwa naman ako kasi ang buong akala ko ay makakapagpahinga na rin ako sa aking stressful na work. Actually kaming dalawa ng assistant na si Luz ang nagpaplano ng outing and then we presented it to Sir Armando and Ma'am Corazon. Ayon, nagbigay ng budget. Bukod doon, sponsoran nila ang outing natin. 3 days and 4 nights for 2 with free meals. Masayang balita ni Sir Armando sa lahat ng empleyado. Siyempre nag-cheer ang mga empleyado sa magandang balitang hatid ng boss namin. Kasama na ako. Nagpatuloy siya. Each of you will receive 2 resort gift certificates. Kunin nyo rito yung passes ninyo, wika niya. Pagkatapos ay isa-isang dinistribute niya ang mga gift certificates sa lahat ng empleyado maliban sa akin. Sir, paano si Gloria? Kasama rin naman siya sa team, di ba? Wika ni Nelia. Isa sa mga kaklose kong empleyado sa aming department. Of course,
Here's your 2 resort gift certificates, Gloria. Tila napipilit na wika ni Sir Armando habang inabot ang 2 gift certificates. Thank you po, sir. Seryoso kong wika habang masayang tinanggap ang regalong yon. For the first time ay naramdaman kong parte na ako ng team. Ayan ha, Gloria ha, binigyan ka na ni Sir Armando. Makakapagpahinga ka na rin sa wakas, natutuwang wika ni Ramoncito sa akin. Oo nga eh, salamat naman, sagot ko naman sa kanya. Ngunit panandalian lang pala ang kasiyahan ko nang biglang magsalita ulit si Sir Armando sa akin. Ay sandali pala, Gloria, akin na pala muna yung binigay ko sa iyong resort gift certificates. Nakalimutan ko palang bigyan si Rogelio, wika niya sa akin. Lahat ng empleyado na kasama sa team ay nagtinginan sa akin. Maski ako ay nagulat at hindi ko na itago ang lungkot at disappointment. No choice ako noon kundi ang ibalik sa kanya ang 2 gift certificates na ibinigay niya sa akin. Pasensya ka na, Gloria. Balik kung may natira pa hihingi na lang kita ng gift certificates kay Ma'am Corazon. Sabi na lamang ng boss ko sa akin pagkatapos niyang kunin ang GC. Pasensya ka na, Gloria ha. Pabulong na wika ni Ramoncito sa akin. Kung gusto mo isa na lang ang gift certificates ko, alok niya sa akin. Ngunit tumanggi ako. Naku, wag na. Sa'yo na iyan, ang sabi ko sa kanya. Are you okay? Hindi ba masama ang loob mo? Concern niyang tanong sa akin. Medyo, kasi nasa akin na yung mga gift certificate bawi pa. Mas inuna pa yung personal assistant niya kaysa sa akin, samantalang hindi naman iyon kasama sa team. Samantalang ako parte ng team, medyo nilakasan ko ng kaunti ang boses ko para marinig ng lahat ang aking disappointment. Pero as expected, deadma lang ang boss ko. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa kanya-kanya naming trabaho. Papa Dudut, ganoon madalas ang nangyayari sa akin sa opisinang pinagtatrabahuhan ko. Ewan ko ba, pero para ba akong na out of place sa grupo namin. Ako lang kasi ang nag-iisang contractual habang regular employees na ang iba. Nung una okay lang sa akin pero hindi naglaon ay napansin kong mas binibigyan ng prioridad ang mga regular na empleyado kesa sa mga contractual na katulad ko. Bukod pa roon ay isa akong tambakan noon ng mga gawain at halos wala akong oras para makapagpahinga at isama pa rito yung mga supervisor kong super demanding. Sa kabilang banda, kahit na hindi ako masaya sa trato nila sa akin, ay tiniis ko na lamang iyon at hindi ako nagbalak na mag-resign. Kasi noong mga panahong iyon ay takot akong mawala ng trabaho. Yun nga lang ay nagpatuloy ang diskriminasyon sa akin ng kumpanya. Naulit-ulit yung eksenang may mga gift certificates o complimentary passes na galing sa kumpanya pero ako lang ang hindi nabibigyan. Sorry guys, I'm late. By the way, narito ang mga passes ninyo. Courtesy of our bosses. O Gloria, narito ka pala. Hindi ba sabi mo hindi ka darating? Tila nagulat pang wika ni Sir Armando nang makita ako. Wala po akong sinasabing ganoon, sir. Seryoso kong sagot sa kanya. Paano yan? 5 lang yung passes na nasa akin. Eksakto lang ito sa 5 mong kasama. Inform pa niya sa akin. Ganito na lang. Itatanong ko kina Ma'am Corazon kung may sobra pa siyang complimentary passes. Ihingi na lang kita, Gloria. Pwede na raw pumasok sa loob ng theater. Pumasok na tayo. Basta Gloria ha, diyan ka lang. Nasa loob na kasi si Ma'am Corazon. Babalikan kita dyan, sabi na lang niya sa akin. Sige po sir, wala akong ibang masabi kundi ang ganoon lang. Gloria, sayo na lang kaya ito? Alok ni Ramoncito habang binigay niya sa akin ang natanggap niyang complimentary pass sa sinihan. Naku, wag na Ramoncito, sayo na iyan. Sige na, pumasok ka na doon sa loob. Malungkot na sabi ko. Pero maiwan ka ritong mag-isa. Nag-aalang wika pa ni Ramoncito. Okay lang. Hihintayin ko na lang si Sir Armando na bigyan ako. Sabi ko na lamang sa kanya. Ngunit ilang saglit pa ay tinawag ako ni Luz mula sa loob ng sinihan. Agad namang kaming lumapit ni Ramoncito. Pinapasabi ni Sir Armando na wala na extra movie passes kina Ma'am Corazon, inform ni Luz sa akin. Hindi na ako nasurpresa noon sa sinabi niya. Ganun ba?
Sige po ma'am, uuwi na lang po ako. Gloria, tawag naman sa akin ni Ramoncito. Ramoncito, hindi ka ba papasok sa loob? Tanong ko sa kanya. Nagbago na ang isip ko, papanoorin ko na lang sa internet yang pelikula. At saka ayaw kong makita na habang nagpapakasaya nanonood ng pelikula ang buong team narito ka na mag-isa. Malungkot niyang wika sa akin. Paano naman yung movie pass mo? Mabilis naman siyang sumagot noon sa tanong ko. Walang kwenta iyon. Tara, sama ka sa akin. I-treat muna kita doon sa coffee shop. Halika, pasok tayo. Wika niya pagkatapos at sabay kaming pumasok sa loob ng coffee shop kung saan ay nilibre ako ni Ramoncito. Are you disappointed? Tanong niya sa akin habang kumakain. Ako, hindi ah. Bakit naman ako madidisappoint? Deny ko naman. Hindi ka ba talaga disappointed? Kasi kung ako yung nasa kalagayan mo, I will be upset. Biruin mo kasi marami kang sakripisyong binigay para sa progress ng kumpanya tapos ganoon lang ang trato sa'yo. Panunukso pa niya sa akin. Samantala'y huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy. Encoder lang naman ako at saka contractual lang. Hindi tulad ninyo na regular na. Encoder ka man may contribution ka rin sa kumpanya. Insist pa ni Ramoncito. Sa puntong iyon ay hindi ko na naitago ang aking sama ng loob sa pagtrato sa akin sa loob ng opisina. Alam mo Ramoncito, sa totoo lang nagtatampo ako sa kumpanya lalo na sa mga boss natin. Pakiramdam ko kasi hindi ako pinapahalagahan at saka hindi man lang nila i-recognize yung talents, mga hirap, sakripisyo at efforts ko sa pagtatrabaho. Oo, maaring encoder lang ako pero katulad ng sinabi mo, may contribution din ako sa pag-unlad ng kumpanya. Kaso baliktaran ang nangyayari. Ako palagi yung least priority katulad ngayon. Kahit na sabihing movie pass lang yan pero masakit talaga sa pakiramdam na parang sinisingle out ako or dinidiscriminate kasi mababa lang ang posisyon mo sa kumpanya. Doon nga lang sa mga pinamigay na gift certificates noong isang buwan ako lang ang wala. Tapos heto nga pagdating sa distribution ng mga regalo na galing sa mga kliyente ako yung palaging wala sa listahan. Katulad ngayon, buti pa si Rogelio na personal assistant lang hindi nakakalimutan. Hindi ko alam kung dinidiscriminate ba talaga ako o ano. Ha Ramoncito, disappointed kong wika. Kung nararamdaman mo na parang na-out of place ka sa kumpanya, bakit hindi ka mag-resign? Concern niyang tanong sa akin. Alam mo, marami sa mga kaanak ko ang nagsasabi na mag-resign na raw ako sa kumpanya. Wala raw kasi akong mapapala bilang encoder. Pero hindi ko magawang iwanan ang trabaho ko kasi napamahal na rin naman ako sa trabaho ko. Bukod sa natatakot akong mawala ng trabaho, paliwanag ko sa kanya. Bakit ka naman matatakot? Matalino ka naman at saka may pleasing personality ka. Uri naman sa akin ni Ramoncito. Ewan ko ba Ramoncito pero malas yata ako sa paghahanap ng trabaho. Bago ako mapasok dito sa kumpanya, 3 taon din akong walang trabaho no. Tiningnan ko naman ang sarili ko kung ano ang mali sa akin pero wala naman akong makita. Malas lang talaga ako sa paghahanap ng trabaho. Kaya nga pinagsisiksikan ko na lang ang sarili ko sa kumpanya. Kasi kapag nag-resign pa ako aabuti na naman ang mahabang panahon bago ko makahanap ng trabaho. Paglalahad ko. Huwag kang sumuko sa paghahanap mo ng bagong mapapasukan. Kaya naman magtiis ka sa kumpanya mo ngayon na hindi makatao ang pagtrato sa iyo. Iyon ang naging payo niya sa akin. Papadudot, masakit talaga sa pakiramdam ang sinisingle out ka sa pinapasukan mong trabaho at kahit na pilit kong nagpapakatiyaga ay hindi ko pa rin maitago talaga ang pagkadismaya ko. Pero katulad ng dati, tiniis ko yon. Nagbabaka sakali kasi ako na isang araw ay magbabago ang pagtingin sa akin ng kumpanya at kilalanin ang mga paghihirap ko sa pag-asenso nila. Samantala, dumami noon ang naging trabaho ko sa kumpanya to the extent na inuwi ko sa bahay ang mga trabaho ko. Napansin ko kanina ka pa nagtatype dyan. Teka, huwag mong sabihin na dinadala mo dito sa bahay yung trabaho mo doon sa opisina. Pansin ni Mama sa akin. Ma, kailangan ko pong tapusin ito kasi bukas na ang deadline.
Sagot ko naman sa kanya. Bakit kasi hindi mo na doon tinapos sa opisina kanina? Huminga muna ako ng malalim bago ko sagutin ang kanyang katanungan. Ma, hindi kaya marami po akong ginagawa kanina? Teka, ano ba yung ginagawa mo ha? Encoder ka lang doon. Bakit gumagawa ka ng presentation na ganyan? Kasama pa ba yan sa trabaho mo? Concern pa niyang usisa sa akin. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Opo ma, boss ko po yung nag-utos sa akin ito. Sagot ko pa sa kanya. Ang dami mo naman palang trabaho dyan. Tapos ang late-late ng sinweldo mo. Naku anak, mag-isip-isip ka na. Naalarmang sabi sa akin ni mama. Maayos lang po ako sa trabaho ko. At saka kung magrereklamo po ako mahirap pong maghanap ng trabaho. Paliwanag ko naman sa kanya. Inaalala lang kita Gloria, kung saan tambak ang trabaho mo at hindi ka na makapagpahinga mas mabuti pang mag-resign ka na lang kaysa naman magkasakit ka dahil dyan. Nag-aalala niyang tugon sa sinabi ko. Ma, hindi po ako magre-resign kasi sayang naman po yung sinesweldo ko, pagtutol ko naman sa kanyang gusto. Teka, magkano lang ba yung sinesweldo mo? 4,800 a month? Kung paghahati-hatian mo yung mga araw na pinasok mo dyan sa opisina, pumapatak lang na mahigit PHP 2 ka lang kada araw. Daig na daig ka pa ng mga sales ng mall na kumikita ng mahigit sa PHP 500. Gloria, hindi ka ba niloloko ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Sa akin ni mama. Hindi naman po siguro ma. Mahina ang sagot ko sa kanya. Anong hindi Gloria? Obvious namang niloloko ka ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Magkano na ba ang minimum wage ngayon? Wala pa sa kalahati ng minimum wage ang sinasahod mo Giit niya sa akin. Ma, nagtitiis lang po ako pero matatapos din po itong sakripisyo ko. Kaya hindi po ako umaalis doon kasi nag-apply po ako sa mas mataas na posisyon. At saka malay niyo po sa kasipagan ko maisipan nilang i-promote ako sa trabaho, paliwanag ko sa aking ina. Alam mo, sinasayang mo lang ang talento mo dyan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Tingnan mo, mahigit 1 taon ka na dyan, pero sila ang umaasenso. Hindi ikaw. Ginagamit ka lang nila Gloria. Iyon ang katotohanan, binanggit ni mama na tila sumampal sa akin noon, Papa Dudut. Ma, hindi pa tapos ang kontrata ko doon at saka mahal ko po yung trabaho ko, katwiran ko na lamang sa kanya. Oo nga, mahal mo ang trabaho mo. Pero ang tanong, pinapahalagahan ka ba ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Hindi. Hindi makatao ang trato nila sa mga katulad mo. Tingnan mo. Hindi mo mabili ang mga gusto mo kasi maliit lang ang sinesweldo mo. Tapos hindi ka rin makakain ang gusto mo. Gloria, naaawa na kami sa'yo ng tatay mo. Nanghihinayang kami sa'yo kasi nakatapos ka ng nursing tapos ganoon lang ang trabaho mo. Bakas na bakas noon ang panghihinayang sa mukha ni mama habang sinasabi niya ang mga yon. Huwag kang matakot na maghanap ulit ng ibang trabaho. Magtiwala ka sa sarili mo. Qualified ka kahit na anong trabaho kasi nakatapos ka naman ng pag-aaral at mataas naman ang grades mo. Magkaroon ka sana ng ambisyon, Gloria. Huwag kang mamaluktot sa isang maliit na kumot. Kung kaya mo namang bumili ng mas malaki, ang ibig kong sabihin, kung kaya mo namang makapasok sa ibang trabaho na mas malaki ang sahod, huwag kang magtiis dyan sa trabahong pinapasukan mo ngayon. Dagdag pa ni mama bago ko napagpasyahang tumigil na sa aking ginagawa para magpahinga muna kahit na ilang oras. Papa Dudut, kahit na maraming nagsasabi na umalis na ako sa kumpanyang iyon, ay hindi pa rin ako nakinig at sa halip ay nagpatuloy ako sa pagtitiis. Kasi napamahal na rin sa akin kahit papaano ang trabaho ko. Bukod sa mas mabuti na iyon, na may sinesweldo ka, kahit na maliit kesa naman sa tambay ka lang sa bahay buong magdamag. Pero syempre hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na isang araw ay marirealize ng kumpanya ang kahalagahan ko bilang empleyado. Papa Dudut, pinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho sa kumpanyang yon kahit na marami na ang nagsasabi sa akin na umalis na ako doon. Naging tapat pa rin ako sa trabaho ko at sinikap ko talagang makapagbigay ng contribution sa pag-unlad ng kumpanya.
Ibinuhos ko doon ang lahat ng atensyon ko sa pag-aakalang matutuwa sa akin ang kumpanya at papakitaan nila ako ng pagpapahalaga. Pero mukhang nagkamali ako dahil isang araw ay muli na naman akong nakaranas ng pangit na karanasan. Mula sa aking boss, naging number 1 ang department namin sa dami ng sales at lahat ng empleyado ay pinasalamatan ni Sir Armando maliban sa akin. Sa tingin mo ba bahagi ako ng team? Minsan tanong ko kay Ramoncito noong break time namin at nasa pantry kaming dalawa. Oo naman, ikaw ang encoder ng team natin, sagot ni Ramoncito sa akin. Pero bakit ganoon? Pati ba naman sa simpleng congratulations, kinalimutan pa ako ng boss natin. Wala ba ako naging contribution sa kumpanya, ha Ramoncito? Paglabas ko noon ang sama ng loob sa kumpanya. Pagpasensyahan mo na si Sir Armando kung nakalimutan kanyang pasalamatan, iyon na lamang ang sabi ni Ramoncito sa akin. Pero alam kong nakikisimpatya siya sa aking struggle. Sa totoo lang Ramoncito, masakit sa akin iyon, nakakalimutan ako. Malaki rin naman ang contribution ko sa success ng team. Hindi ba? Bakit ganoon? Mas pinasalamatan pa yung support team na kung tutuusin wala naman talagang contribution sa atin. Samantalang ako Ramoncito, ang dami kong sakripisyo para sa team. Madalas akong magpuyat at mag-offer ng time para lang matapos agad yung presentations ng team sa top management. Tapos kakalimutan lang ako ng basta-basta. Ramoncito, hindi naman promotion, napapuri lang ang habol ko Pero sana ma-recognize man lang ng buong team ang paghihirap ko. Diin ko noon. Naiintindihan kita, Gloria. Sige na, huwag ka na magtampo, wika ni Ramoncito sa akin. Pagkatapos ay inalo niya ako. Basta palagi mong tatandaan na para sa akin ay ikaw ang pinakamasipag at pinakamagaling na empleyado na nakilala ko. Sa sinabi niyo ni Ramoncito, muling nabuhayan ang puso ko. Tumigil ako noong sa pag-iyak at nagpasalamat sa aking kaibigan sa pagpapalakas niya ng loob ko. Samantala, nagkaroon ng pagsubok sa aking trabaho. Napagalitan ako ng aking boss dahil pumalpak daw ang presentation ni Nelia sa mga clients dahil daw sa akin. Pinaliwanag ko naman sa aking boss na hindi ko naman trabaho iyon at sa halip ay trabaho ng support team. Bukod sa pagkakaalam ko, ipinasa ko yung presentation ng maayos at pulido. Pero as expected, sa akin napunta ang sisi. Sinabihan pa ako ng boss ko na hindi ko raw ginagawa ang aking trabaho. Sumagot naman ako na nagkamali siya sa pag-aakala sa akin. Ipinaliwanag ko ang side ko pero hindi siya nakinig at sa halip ay nabigyan pa ako ng written warning ng kumpanya. Papadudot. Sa puntong iyon ay natauhan na ako sa katangahan ko. Narealize ko na ano pa ba ang silbi ng pagsisikap ko sa kumpanya kung patuloy lamang sila sa pagbabaliwala sa akin. Kaya hayon, naudyo ka na rin akong maghanap ng ibang oportunidad sa ibang kumpanya kung saan ay may reasonable na sweldo at makataong pagtrato. Sa kabilang banda ay nag-apply ako mismo sa numero 1 kalaban ng kumpanyang pinapasukan ko noon at maswerte naman akong natanggap. Kaya hindi ako nagdalawang isip mag-resign sa trabaho ko para sunggaban ang napakagandang oportunidad. At iyon na nga papadudot, tama ang naging desisyon kong lumipat sa kalaban ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko noon. Dahil bukod sa malaki ang sweldo ko doon, ay nakaramdam ako ng pagpapahalaga mula sa bago kong employer. Samantala lahat ng natutunan ko sa dati kong employer ay in-apply ko sa trabaho ko sa bago kong employer. At masaya ako dahil nagbunga ang lahat ng paghihirap ko. Kasalukuyan kasing numero 1 ang bago kong employer sa larangan ng marketing and advertising at natabunan nito ang kumpanyang nag-discriminate sa akin. Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa wakas ay ibinigay niya sa akin ang pinakamagandang trabaho sa pinakamagandang kumpanya. Papadudod, sa ngayon ay 8 years na ako sa aking trabaho at hindi tulad ng dati kong employer. Pinagmamalaki ako ng bago kong employer dahil hindi matatawaran ang kontribusyon na ibinibigay ko sa pag-unlad nito. Samantala, nag-resign na rin si Ramoncito sa dati kong employer 6 months pagkaalis ko. Kasalukuyan siyang promo specialist sa isang kilalang meat shop. At sa maniwala kayo o hindi, asawa ko na si Ramoncito ngayon.
May 2 na kaming anak at masaya na kami sa buhay namin ngayon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko. At sana'y magsilbing inspirasyon po ito sa mga tagapakinig ninyong may katulad kong karanasan. Muli ay maraming salamat. God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Gloria.